ay patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Nako, ano ho talaga? Kita ho sa pagmumukha nitong si Leila de Lima na sobrang dismayado ho sila sa naging desisyon ng kataas-taas ang hukuman. Ika nga. Ito mga kababayan, dito tayo kay Shell Jokno. Ito interview niya pa ho ito kagabi pa ito pero ano ho ito mga kababayan marami hong pinakawalang kabalintunahan itong mama na to dito sa interview niya sa 1PH. Ito pakinggan ho natin mga Reaction kababayan. ko muna kung if it's made with real fruits, it's Del Monte juice drinks. Real good. Na kung dito sa sa mukhang wala nang mangyayaring impeachment trial. Actually, may mga tanong din ako. Kasi itong nangyaring desisyon ng Supreme Court ay lumabas samantalang naka-convene na yung ating impeachment court. At yung isang bagay na mukhang hindi yata ito na pag-usapan sa desisyon ay anong epekto ng pag-convene ng impeachment court. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon, once the Senate convenes as an impeachment court, ay ang impeachment court lang ang may sole power to try and decide the impeachment case. Kung maalala ninyo, nung nag-convene ang impeachment court, mismong sila rin ay nagpadala ng utos sa House of Representatives na i-certify kung talagang sumunod ang House of Representatives sa Constitution. Tapos meron pang second directive na itanong daw sa 20th Congress pag nagsimula na ang 20th Congress kung gusto nilang matuloy o ituloy yung paglilitis ng kaso. Ang House ay sumunod naman doon sa utos ng Senate bilang impeachment court. Kung sa unan, sinertify nila that everything was above board and in line with the Constitution. Kaya kung hindi lumabas itong desisyon ng Teka, hindi para sa inyo ang magsabi na inline sa Constitution yung ginawa nyo dyan sa House of Representatives. Kaya nga tumatakbo sa Korte Suprema pagka merong hindi na pagkakasunduan sa mga ginagawa nyong kabalintona dyan sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Di ba? Yung kay sa Parmali, anong kinontem? Anong ginawa ng mga abogado? Tumakbo sa Korte Suprema. Labag yan sa karapatan ng aking kakliyente. Ika nga nitong si Atty. Ferdy Topacio. Hindi para sa inyo magsabi na sinunod yung saligang batas. Merong naghain ng petisyon. Pinag-usapan ng petisyon dyan sa Korte Suprema. At sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. Masyado nyong minadali. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon yung Ali na madinig ang kanyang side dyan sa House of Representatives ng Supreme Court ay malamang natuloy na yung ating trial, ng impeachment trial na sinasabi natin. Ang nagiging resulta, tama kayo kanina na nakikinig ako sa usapin ninyo, hindi naman sinasabi ng court na totally baliwala na yung impeachment. But if we follow that decision, then we will have to wait until next year para maituloy ang impeachment. Pero Congressman Shell, parang sinasabi nyo, since naka-convene na as an impeachment court ang Senate, ay parang dapat sila na magdesisyon kung talagang dapat ba itong gawin o hindi, at hindi na dapat nakarating sa Korte Suprema. Tama ba yung intindi ko sa inyo doon? Hindi nga pwedeng ganun. Ito talagang si Shell Jokno. Hindi pwedeng ganun. Dalawa kasi ang power na kailangan natin balansein. Yung una, yung kapangyarihan ng Supreme Court to determine kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng anumang ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Clear yun, talagang nasa power ng Supreme Court yan. Pero yung pangalawa ay yung power naman ng impeachment court na pag sila ay nag-convene, sila lang dapat ang may sole power or authority to try and decide the impeachment case. Kung lumabas sana itong desisyon
bago nag-convene ang impeachment court, ay wala naman ako nakikita ang problema dahil exercise ng Supreme Court power to check grave abuse of discretion yan. Pero ngayon na nag-convene na ang court, tapos ito na lumabas yung decision ng Supreme Court, it raises a question because the impeachment court is not part of the judicial department. Hindi naman siya sumasailalim sa court structure ng Supreme Court. Kaya ang tanong nga dyan ay, nung una pa lang, pwede bang iutos ng Supreme Court ang Senate bilang impeachment court na mag-submit ng mga information? At ngayon naman ang magiging issue, kasi narinig ko kanina sa ilang balita na may mga senador na nagsabi na hindi, itutuloy namin yung impeachment. So kung ganun ang mangyayari, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis pagka ganyan. Ano ho, buti pa itong si Chel Jokno kahit pa paano nasa yung ano niya, kahit na pinglawan, dilawan siya, yung mga punto de vista niya ay medyo tumatama ng konti. So, let's just, kunwari, let's take it at face value muna itong decision ng Supreme Court. Pero sa paningin po ninyo, ay nilabag ba ang one year ban or 1 year bar rule? Paano pinipili ang mga sangkap ng gamot at paano nasisigurong ligtas at quality ang mga ito? Well, ito ay opinion ko at by the way, hindi naman ako official pa na miyembro ng When it happened. prosecution panel. Yeah, So when it happened, yeah. I have not been appointed. I cannot speak for the prosecution panel, nor can I speak for the House of Representatives. Doon sa pag-aaral ko ng mga desisyon ng Supreme Court natin, sa tingin ko, once na na-file na yung verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House at nag-convene na ang impeachment court, any issues relating to what happened in the House are wala na yun, tapos na yun. Kasi tinanggap na ng Senate yung articles at nagsimula na nilang i-elitis ang kaso. Now, if you look at the previous decisions, halimbawa yung sabi na yung decision ng Francisco, ang sabi doon ay the 1 year bar will start when complaints are filed and they are referred to the appropriate committee, which did not happen here. So, may issue talaga yon. At hindi ko naman sinasabing walang power ang Supreme Court na desisyonan yun. Yun lang. Nako. Ang question ay question. Naku, issue talaga yun. Ipaliwanag mo yan. Chel Jokno, paliwanag mo yan kay Martin Romualdez. Maaga ka bukas sa opisina niya, ha? Paliwanag mo lang. Parang hindi niya naiintindihan yun eh. Yung mga congressman na dinatnan mo. Paliwanag mo sa kanila. Pakiusap. Chel Jokno, para may pakinabang naman yung mga